Si Mimi na munting mananahi. Sa isang bahay na puno ng mga sinulid at tela, nakatira ang isang munting daga na nagngangalang Mimi. Hindi siya ordinaryong daga dahil hindi niya hilig ang pagkain ng keso o ang paglalaro sa basurahan. Ang pinakagusto ni Mimi ay ang pananahi. Mayroon siyang maliit na karayom na gawa sa matulis na tinik ng halaman at sinulid na nakukuha niya sa mga tira-tirang proyekto ng kanyang lola daga na siyang pinakamahusay na mananahi sa buong bayan. Isang araw, habang naglalakad si Mimi sa hardin, nakita niya si Buboy, isang malaki at mabalahibong bubuyog na malungkot na nakaupo sa isang bulaklat. "Bakit ka nakasimangot, Buboy?" tanong ni Mimi, na sinikap na hindi manginig sa takot. Tinignan siya ni Buboy gamit ang kanyang malalaking mata at nag-ingay ng bzz 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 na tila umiiyak. "Nalagot ang isa sa aking mga pakpak. Hindi na ako makalipad ng mataas para makakolekta ng nektar." Tumingin si Mimi sa pakpak ni Buboy. Mayroon ng maliit na punit sa dulo. Agad na may naisip si Mimi. "Huwag kang mag-alala, Buboy," sigaw ni Mimi. "Maaayos ko yan. Ako si Mimi, ang munting mananahi." Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay at kumuha ng kanyang pinakamagandang sinulid na seda at ang kanyang matulis na karayom. Bumalik siya kay Buboy at naingat na sinimulan ang kanyang trabaho. Tusok, hilahin. Tusok, hilahin. Gamit ang maliliit ng kamay, tinahi ni Mimi ang punit ng pakpak ni Buboy. Hindi nagtagal, nagawa niya itong ayusin na para bang isang maliit at makintab na guhit lamang ang naiwan. "Subukan mo na, Buboy," masayang sabi ni Mimi. Kinabahan si Buboy pero itinaas pa rin niya ang kanyang sarili. Bzzz! Nagulat siya. Hindi lang siya nakalipad, kundi mas mabilis pa kaysa dati. "Salamat, Mimi!" masayang sigaw ni Buboy habang umiikot sa hangin. "Ikaw ang pinakamahusay. Ang galing-galing ng iyong talento." Mula noon, hindi na tinawag si Mimi na simpleng daga lamang. Siya ay si Mimi, ang multing mananahi, ang bayani na gumagamit ng kanyang karayom at sinulid upang tulungan ng kanyang mga kaibigan. Alam niya na kahit gaano kapakaliit, ang iyong talento ay maaring maging pinakamalaking tulong sa mundo.